Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be like to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payments of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you your entire debt because you begged me to. Should you not have pity on your fellow servant as I have pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pagpasensyahan niyo po, medyo nag-concert lang po kagabi kay Lola Amor. Yan. Raining in Manila pero hindi naman po umulan. Pero kaya pa naman sa awa ng Diyos. Kung naalala niyo po yung Gospel last Sunday, continuation po ito. Yung last Sunday po is about on how you need to forgive your neighbor. Na may 3 klase ng pamamaraan. Fraternal correction, face-to-face, one-on-one, para may closure. Number 2 is may mediation ng kanyang kaibigan or may testimony, witness. At yung pangatlo po is may mediation ng buong Christian community. That is why, kapag po isang tao nag-sin, he sinned against God, he sinned against his neighbor, and he sinned against himself also. Kaya nakaka-feel tayo ng guilty conscience o guilty feelings. Second point, yung pong gospel today is very intriguing because sa mundo ng mga Hudyo, number 7 is a perfect number. At yung tanong kay Jesus Christ, how many times I need to forgive my neighbor? Ang sabi rito, 7 times. 7 means perfect. But Jesus Christ replied, 7 times 77. Ang hirap pong patawarin na isang taong nagkasala sa inyo. Sino po rito mga nabudol na scam? Ako na-scam po last week lang. Oh, grabe. Kaya minsan sa isang internet sa SOCMED, nag-order po ako ng isang item. Yan po sa item na yon, ang presyo niya is 7,000. Sa 7,000, ang sabi ng nag-seller, Sir, 5,000 na lang po sa'yo. So from 7 to 5,000. Yun po yung yung sa ginagamit sa kotse, yung pang parking, yung malaking gano'n, yung cone. 5,000, 4 na piraso. O sige, 5,000. Pero sir, you need to pay muna. Kalimutan ko, hindi ka muna pala dapat magbayad. Dahil nagtitiwala agad ako sa tao, ang ginawa ko po, binayaran ko sa GCash. Pagkabayad ko po, sabay block sa akin. Sa bagay, mura lang naman yon, 200 pesos. Pero ang sakit po nun, ang hirap patawarin ng taong gumawa sa'yo ng mali. Kaya po yung word na forgiveness, galing po siya sa Latin word na perdonare. Latin, perdonare, to give completely without reservation.
So kung siya ay nagkamali, ikaw ang magbibigay ng pauna. Sa salitang Italian is perdono. Sa Espanyol is pardon. Sa French is perdon. Pero kung titignan mo yung etymology ng perdono o pardon, is yung pong salita is dono. Dono is gift, regalo. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay sinampal at nasaktan ka, sabi nga ng gospel, forgive him or her 77 times, ikaw pa ang magpapatawad sa kanya. Kita niyo po, ang hirap po noon. Minsan ang tao po naghahanap ng dalawang bagay para ma-perfect yung pagpapatawad. Una is yung sinasabi natin na kinakailangan niya sabihin sa akin ito face to face. At yung pangalawa yung sinasabing perfect apology. Perfect apology. Sa perfect apology, yung you demanded or you expected from that person, yun talagang nararamdaman niya at nakikita mo na umiiyak na siya. Alam niyo po kung saan ko nakikita yan minsan? Sa magjowa. Kapag niloko mo yung iyong jowa, problema yan. Naalala ko tuloy yung ex ko po, pero wala na kami. Naka-live pa naman to. Hello. Wala na kami. Sabi ko, opo. Mahirap na baka mami masundan yung privacy namin. Sabi ko sa kanya, magpapari ako. Na-hurt siya kasi 3 years na kami. Sabi niya, paano naman ako? Mag-matric ka na lang. Sabi ko, pero para may closure tayo, will you forgive me? Kasi parang calling ko talaga maging pare. Ang sagot niya, kung si Lord ang mga kaaway ko at mga kalaban ko, sige na lang, iintayin kita. Minsan mga paasa rin, di ba? Pero sabi ko, wag mo na kintayin because mahirap na. 10 years ako sa Roma. Tapos noon, nagpunta ako sa Rome 2002 hanggang 2010. Nagpunta ko sa Roma is ma-ordain ako 2010. At ang sabi ko, uwi na ako ng Philippines. Ang sabi niya, single pa din ako. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko gano'n. Ihahanap na lang kita. Huwag na lang kami mga pare. Endangered species na yung mga ganitong mukha. Sabi mo. Pero po ate, kuya, ang pinakamaganda doon, may closure. Minsan nga po, with due respect sa nangungumpisal, hindi ko naman de-divulge yung tao. Pero, Father, forgive for I have sinned. Nagkasala ko, Father Tsaka isa pa, Father, hindi ko siya mapatawad. Ano pa ba gagawin ko? Nangumpisal na ako kay Cardinal Advincula, nangumpisal na ako kay Bishop, nangumpisal na ako sa Monsignor, nagpunta na ako sa Vaticano, nagpilgrimage na ako, nangumpisal ko na to, Father. Sabi ko, ba't di mo pa siya mapatawad? Kasi, Father, ang sakit-sakit. Kailan pa ba yung ginawa sa'yo? 20 years ago. 20 years ago na pala, ba't di mo pa mapatawad? Kausapin mo siya. Kinakailangan ko ng closure. Hindi, Father ba't di mo kaya kausapin? Di mo kaya i-confront face to face? Patay na siya patay na pala galit ka pa rin, di ba po? Brothers and sisters in Christ, minsan ang pagkagalit, sabi nga ng first reading, very clear. Please do not hate your brothers kasi pag kinamuhian mo siya, hindi pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Pakitapik pong iyong katabi, pakitapik lang po, pakisabi sa kanya, huwag ka na magalit. Yun lang, walang magalit. Mahirap magalit. Kasi ang hirap makatulog yan sa gabi. Paano mamayang gabi kung namatay ka? Di impyerno bagsak mo. Di ba po? May isa pa po na isang bagay. I hope this sharing, i-share ko po to part ng homily ko po. Kasi alam naman natin, ang protagonist ng homily is the Word of God. But I think in my little way of sharing my experience, this could help you to understand kung ba't hindi ka pwede magkaroon ng hatred, bitterness, or ng anger sa buhay. Para maintindihan niyo po lalo yung content ng gospel. Nung inimbitahan po ako sa exorcism ng diocese po, I mentioned it once po rito sa misa ng Feast Bellevue. Ang sabi sa akin is this, Father, kinakailangan mo makipag-usap sa assistant na exorcist. I think siya ay isang psychologist and psychic at the same time. However, alam naman natin na psychic, kinalose na yung kanyang third eye, nag-open pa rin. So, naging service siya sa ministry ng exorcism. So, pag gano'n naging service siya, so kinakailangan siya ng guide ng exorcist in dealing with the elementals. So, while assessing, sinabi sa akin po is this, sabi niya, Father, meron ka bang bitterness sa buhay?
Kasi kinakailangan po yan, psychological, psychiatrical, saka medical, scientific. Sabi ko, ako, hindi ko alam eh. Pero parang wala na, ma'am. Sabi niya, okay, I will help you. Sabi niya nga, ngayong pari ka na, parish priest ka, may bitterness ka ba? Sabi ko, personally speaking, wala akong bitterness eh. Kasi ang paniniwala at sabi ng iba, ang crowning glory ng isang priest is maging kura paroko. Crowning glory yan para sa iba. Kasi nakuha mo na yung reach ng iyong career, ng iyong vocation, ang maging parish priest. So far, wala. Okay, Father, sa pag-stay mo sa parish, ilang years ka na sa parish? 9 years. Meron ka ba naging bitterness sa mga parishioner? Wala naman po. Okay, nung bago ka ma-assign sa parish, saan ka na-assign? Sabi ko, sa seminary. Ano ang trabaho mo doon? Vocation director, tsaka nagtuturo sa seminary. Sabi niya, meron ka bang pinagalitan ng mga seminarista, estudyante? Wala naman so far. Naging bitter ka ba during your teaching moment? Sabi ko, hindi. In fact, ang taas-taas ko nga magbigay ng grade. Ang grade na binibigay ko, 100. Ang pinakababa, 98. Kaya pag nag-enroll kayo sa klase ko, summa cum laude ka agad. Totoo po yan. Meron po akong dati na tinuruan, 18 po sila, philosophy subject. Yung 18 na yon, 15 sa kanila, 15 is 100. Yung dalawa po, 99. Yung isa, 98. Tinago ko ng dean, Father Bautista, bakit ang tataas ng grade ng mga student mo? Ang sagot ko, kasalanan ko po ba matatalino po sila? Ba't lahat 100? Talaga pong mga piling po ito, piling matatalino, so 100 talaga. Sabi ng ganun. So sabi ko, wala naman so far. Sabi ko nung teaching moment ko, okay, nung nasa Roma ka, habang ikaw ay nag-aaral ng Piloteo ng 10 years. Sabi ko, wala naman. So, para mga professor mo, mabait. Pero, meron lang ko isang encounter, isang experience na dapat sa Roma, Italian ng language. Walang written exam. Lahat verbal, oral. So, during your studies sa Roma, may naging bitter ka ba sa yung pag-i-school sa Teo, sa professor? Wala naman. Meron lang ako nainis na prop kasi pinag-i-Italian ako, hindi pa ako marunong. Nag-i-English ako, ayaw niya. So ang ginawa ko, hinulaan ko yung Italian. So galit ka ba sa professor? Hindi naman, tsaka nakalimutan ko na po yan. Okay, tutulungan pa rin kita. Nung ikaw naman ay nag-aaral pa ng master's degree, tinutulungan niya ako, pero alam niya na pala yung ibig niyang punteriyahin. Meron ka man naging bitterness during your masteral? Kapatahimik akong ganon. Sabi ko, meron po. Mahina po ako sa math eh. Mahina ka sa math. Sabi nga ganon, nag-aaral ka ng statistics sa Lasal. May mathematics dyan, di ba? Opo. Ano nangyari sa'yo? Meron pong pinapasagot, hanapin ang mid, mode at median. Hindi ko naman alam hanapin. Nakatulala akong ganon. Lumapit yung prop. Excuse me, sir. Are you a priest? Sabi ko, yes, ma'am. I know you're a priest. Why, ma'am? Because marami kong estudyante na hindi rin alam hanapin ang mid, mode at median. And I know you're a priest. Opo, ma'am. Pagtalikod ng prop, ano yan? Yan yung susunod na sagot. Yan. Kopya na. Pero alam ko, mahina ako sa mathematics. Mathematics ang hina mo, Father. I hate math. Sabi kong ganoon. Sabi niya, okay, nung ikaw high school, meron ako naging experience. Ayan na, shinare ko na. May naging experience ako sa algebra, trigonometry, physics, chemistry, na 80 ang aking grades. So mula first quarter to fourth quarter. So bakit ka galit sa math? Kasi po, ma'am, kasi yung experience ko, nagkaroon ako ng trauma. Ano yung trauma? Nung pong grade 3 ako, pinag-recite ako ng multiplication table, 7 times 8, hindi ko naman alam sagutin. Pinatayo ko ng teacher ko, pinapunta ko sa likod ng classroom, at pinatayo ko sa likod ng pintuan. So na-trigger yung aking memory. Bumalik yung aking nakaraan. Kaya hindi ako mapasok-pasok sa top 10, although nasa model class ako, kasi ang grade ko sa math is 80. So yun yung aking bitterness. Sagot niya, very good. Naalala mo pa.
So dapat kitang tulungan para gamutin ang bitterness. Hindi sa doon sa trauma o sa na-experience mong tao. Why I'm saying this to you, brothers and sisters in Christ? Because sometimes nakaroot yung ating anger sa mga past experience na maybe hindi na natin naalala o kaya pang alalahanin. Maybe ang pagsampal sa'yo ng asawa mo, nag-root po yan o ikay childhood pa sa iyong parents na nakalimutan na ng mind. Kaya sabi ng gospel, forgive your neighbor from your heart. At alam niyo po, ang naging remedy, ang naging solution, since itong mga teachers ko ay namatay na, rest in peace, ang ginawa ko po, umuwi ako sa bahay namin sa Navotas at pinuntahan ko po ang kanilang libingan. Nagtirik ako ng kandila at ang sabi ko, Ma'am, I forgive you and I forgive myself. Yun pala ang sekreto para ikaw ay ma-liberate sa pain, sa trauma. Kinakailangan mo sabihin na I forgive you, Ma'am, sa experience ko nung elementary or nung high school, sa mga chances na nagkaroon ako ng bitterness. Brothers and sisters, itong gustong paratingin ng gospel ngayon. Sometimes yung hatred, revenge, or anger, nag-rooted po yan sa mga past hurts, past brokenness na hindi natin maalala o sadyang nakalimutan na natin. Minsan po sa mag-asawa, sa relasyon, sa pamilya, sa katrabaho, sa negosyo, may mga ganon that we take for granted na hindi na natin kayang alalahanin by words and by actions. So I think yung calling ng gospel today is to be reminded always that we will be totally free, our minds and our hearts, if we truly forgive from the bottom of our hearts. Meron po akong request, since katabi niyo naman po inyong mahal sa buhay, kung pwede niyo lang pong hawakan lang po yung kanyang balikat lang o yung kamay kapag asawa niyo po. At sabihin niyo po sa kanya, pinapatawad na kita. Mamya, ikaw man libre. Pinapatawad na kita kung ano mang hurt or pain na dala ko sa iyong buhay ngayon, noon, at sa posible pang mangyari. And God will give you healing sa iyong brokenness. And God will give you grace to move on. And you will become much more blessed, fruitful, and abundant. Amen. Let's give the Lord a big hand. Let us all stand.